So, maraming salamat sa inyong lahat. Magkauwi na kayo ng maaga. Once na pumasok na ako, magkauwi na kayo ng maaga yun. Kasi kasunod ko, video. May pwede kayong, na-editin na kayong video. Ano kayo nila sa baba? Imitiin nyo, itiin, no? Palagaan nyo. Anong purpose yun? Kumuha ka ng bank account. Malagay mo na. Kaya, magiging puro pala sa pamilya. Sa asawa, pagkatapos pag-uwi ng Pilipinas, wala na natira. Wala na natira, pati itiin mo walang laman. No? Kaya dapat, manigurado kayo, pag-uwi ng Pilipinas, dapat itiin mo may laman yan. Hindi yung magbibilang ka ng itiin. Pag-uwi mo ng Pilipinas, kahit saan itiin mo siya, sain mo isalpa, walang lumalabas. Kasi ginawa mo lang, nagbabaka sakali, baka may naligaw, nagpadala sa'yo, tama? Sabi ng iba din, kung dati ginawa ko rin yan. Dami itiin, baka may natira pa. No? Kaya, siguraduhin, dapat may proteksyon kayo pagdating sa labas ng bansa. Hindi na yung pag-alis dito, nabanggit na lahat. No? Ang dami mo nang natutunan, pero nakalimutan mo nang pagdating doon. Tama? Kaya kalakilos, ang purpose, may handa ang sarili pagdating sa labas ng bansa. Sa bagong kaharapin na mga hamon at pagsubok pagdating doon. Tama? Okay, hindi nyo pa ako lubusang kilala, huwag muna kayong tumawa. Okay, ang pangalan ko, magpakilala para mas maganda, kampante ka, no? Ang pangalan ko by the way, Mrs. Sam Carbo sa tagapagsalita ng may Papyrus, maling Saturday. Nandito rin po kami. Ang ibarat ng Mrs. Sam, ba't kaya nandito? Nandito kami dahil sa napakang mga services para sa inyo. Ang ibarat ng Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Ma'am, mabilis ba ako magsalita? Mabilis, mabagal? Mabilis? Mabilis? Oh. Ang tanong, anong gusto nyo? Mabilisan o matagalan? Ang sarap tanongin ito eh. Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ikaw, ma'am. Hindi makasagot-sagot. Bakit? Magtatanong, sabihin ko, bakit hindi makasagot-sagot? Ma'am, anong gusto nyo? Mabilisan o matagalan? Ano daw? Ha? Yung lecture ko. Iba-iba kasing pinapasok sa isipan nito eh, no? Sanay yata to. Sanay mamiluso po eh. Okay. Wala akong tinanong na masama, tama? Ang tinanong ko lang, anong gusto niyo, mabilisan o matagalan? Kasi ang sagot dito nung nakaraan sa akin, sir, gusto ko matagalan. Kasi pag matagalan, mabilis, matagalan, talagang feel na feel niya kung ano ang nangyayari sa kanya, tama? Sa loob ng PIDOS regarding sa napag-usapan. Tama? Kaya feel na feel niya, paglabas dito, mayroon siyang natutunan, tama? Dahil may natutunan siya, pag nai-apply niya, pagdating sa labas ng bansa, yan ang maging tulay sa kanyang tagumpay. Tama? Wala namang sinabing masama, no? Okay, ganun na talaga, makulit lang talaga ako. Okay, ngayon ganito. Walang tulog kasi, pagdating sa parko, walang tulog, sir. Subukan mong umidlip. Maniwala ka sa akin, magtaka ka, dumikit na yung noo. Doon na yung ulo mo na po. Okay, kasi ayaw ko nang inantok. Kaya gusto ko, lahat gising. Lahat ng gutom, busog. Ma'am, gusto mo, busugin kita. Okay, busugin ng ano? Lahat ba gutom? Grabe kayo sinabi ko. Pag ako na mag-talk dito, nakatutok na lahat ang mga cellphone. Bakit? Kumukuha ng short video. Short video kasi kulang na lang ng 1 hour. Parang ako. Okay, sir! Musta? Okay lang? Inantok ka ba? Sabihin mo kung inantok ka, patulogin na kita. Sabi ko sa inyo eh. Ma'am, ayos ba? Buhay na? Buhay yung dugo mo. Grabe dito. Lahat ng may problema dito nawawala. Sir, may problema ka ba? Akala ko may problema ka eh. Hindi mo na, nakaribin na. Okay, walang problema ha? O lahat ng may problema, mawawala yan. Bakit? Ma'am, okay lang ma'am. May kasama ka ma'am, wala. Gusto mo pa? Hatid na kita kasi nakita ko parang anto ka eh. Okay. Para safe, di ba sir? Talaga yung parang attorney kong tating dito. May kawit siya kasing congressman, attorney pa. Yung congressman na dinabalatan po kanina sa pilang. Okay! Yung binanggit ni Bong kanina, noon yun. Nung hindi pa ako lumaygo. Yan noon, pag may narinig kayo, pag sinabi, no? Year 2000, no? Ilang taon. Pag narinig yung pag sinabi sa extra, pag sinabi mura sa Makati ito si Papa 141, ang nagulat si pila na may tulong lakas 50,000 watts. WIC. Ako po yun, ma'am. Sa isang radyo, pag sinabi mura sa Manila, ito ang ISU. Sabi ka po sa ang naglilingkod sa pagbabalita. Ako rin po yun, ma'am. Maganda bang boses ko?
Sagot na, ma'am. Maganda bang boses ko? Hindi. Ha? Maganda naman? Tama, ma'am. Tama ang sagot mo. Kasi ang isa, nung sumagot sa akin, ay hindi. Bakit? Bakit hindi maganda? Kasi sabi niya, ang pangit mo eh. Grabe! Pero may tagapagtanggol ako, ma'am. Alam kung sino tagapagtanggol ko? Kung sino ang pinakamaganda sa loob ng video, siya pang nagtanggol sa akin. Biglang sumagot. Bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko, ma'am, sa ano yan? Ang sagot sa akin, sir, ma'am, sir, sa performance yan. Kaya wala sa mukha. Tama? Wala yan. Sir, ilong naman sa akin, diferensya eh. Okay. Pero kaya tinanggal ko, ma'am, yung face mask ko para makita mo yung totoong pagkatao ko. Sige, ma'am. Maganda yun, yung dapat makilala mo yung totoong tao. Tapat sa'yo. Oh! Nagsasabi ng totoo. Lumaylo ako doon sa radio. Nagsulat ako sa dyaryo. Sa isang dyaryo ako si Kagapay natin. Sa isang dyaryo ako si Latigo ng Bayan. Ako po yun. Kaya pag may narinig ka, Latigo ng Bayan. Pag kumanta rin, no? Tell me when will you be mine? Ako na yung kumakanta, ma'am. Ma'am, performer ka ba? Ha? Marunong ka kumanta? Hindi? Anong trabaho mo doon? Performer? Kita niyo, alam ko agad. Ma'am, pwede sample? Anong kanta mo doon? Ang performer dapat hindi mahihain. Lalo pag nasa Japan ka, kasi isang kingot mo lang. Lapad yan. Tama? Ma'am, dito ngayon, pag pinatunayan mo sa akin, naku, lapad yan. Okay. Grabe. So, yun. Hanggang doon lang tayo, tapos na ko. Sabi niya ba, ano, nagpapatawa ka lang? Hindi. Magtatanong lang. Basta. Marami natutunan kay Mr. Bong. Tama? Okay. Pero katakot-takot yung panibagong hamon, pagsubok, nakakarapin, pagdating sa labas ng bansa. Sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Thank you. 5. Sino mga first-timers? Taas yung mga kamay. 6. Sabi ng iba, nagbilang ba siya? Hindi ako nagbibilang. 5 times 6, ang tao is 30. 5 times 6 equals 30. So, in-estimate ko lang kung ilan kayo. Kaya sinabi ko 5 and 6 equals 30. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Kaya may sunod pa ako ng katanungan. Ex-abroad. Magtatanong lang ako sa inyo. May ex-abroad ba dito na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years? 15? 30? 13 years. Ang tinanong ko, 15 years pa lang. Kasunod noong tanongin ko, 13. Inunahan ako, ma'am. Okay, hanggang doon na lang ako. Ma'am, anong trabaho mo noon sa labas ng bansa? Salon. Salon. So, magaling ka. Ito kaya mo. Salon. Ma'am, may naipon? Pag-aaral sa mga anak. Okay. Kahit pa paano? Walang savings? Resibo? Okay. May anak? Ilan? Tatlo. May asawa? Single. Ma'am. Single. Ang tanong, paano ka nag-anak? Anong ginawa mo? Okay. Ana-ana daw. Ano? Naalala? Hayaan mo na lang. Hayaan mo na, huwag mo nang balikan yung nakaraan. Maala-ala mo pa ba? Ano nga lang? Ha! Hindi ko na wala sa tabi ko. Concentrate. Sa likod, malamig, mainit. Malamig. Gusto mo uminit, ma? Dito ko sarapan. Dito. Ay, ma'am, okay, guys. Sa likod. Oh, yan, si ma'am, inatake. Oh, meron bang nurse? Yan, nurse. Nurse, meron? Ma'am, tabihan mo yun. Okay! Ngayon, ganito. Walang tigil katawanan dito. Kaya dito pag may ano ka, may ipasok mo yan, i-upload mo sa video, bukas viral ka na. Okay. Ngayon ito. Mr. Sam, tanong ka ng tanong. May kasunod pa ba? Marami pa. Okay. At least si ma'am, may anak. No, ma'am? Wala na talaga. Gusto mong magkaroon? Trabaho? Okay. Ganito. Mga ex-abroad. Mga first-timers, makinig kayo sa mga ex-abroad. Tatanungin ko sila. Okay? Dapat concentrate kayo. Pakinggan nyo ang sagot nila. Ex-abroad, lakasan nyo pagsagot. Yung talagang parang galit ka. Ang sagot mo lang sa akin, either masarap lang o hindi. Okay? Oh, di ba? Masarap lang o hindi. Yan ang sagot nyo. Iparinig nyo sa mga first-timers. Ex-abroad, masarap buhay, OFW o hindi? First-timers, narinig nyo? May sumagot. Isa lang ang masarap. Oh, pero kadalasan, ang sagot, hindi. Okay, ma'am. Naranasan mo na bang buhay na hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit? Naranasan mo na ba? Naranasan mo na. Sobrang hirap, sobrang sakit. Pero, sobrang sarap naman.
Naranasan mo na, ma'am? Hindi pa? Yung magkasama yung tatlo? Sobrang hirap. Sobrang sakit. Pero sobrang sarap naman. Naranasan mo na yan, hindi pa? Naranasan mo na. Mabuti naman, ma'am. Ikaw, naranasan mo na, hindi pa? Okay. Ma'am, naranasan mo na, hindi pa? Sagot. Yung sobrang hirap. Hindi pa? Hindi niya pa naranasan. Dahil hindi mo naranasan, ma'am. Ang tanong, gusto mo maranasan? Maranasan mo yan, ma'am. Bakit? Sa mga ex-abroad. Totoo, di ba? Yung hinatid ka sa airport ng pamilya mo o asawa mo. Pagkatapos, pagdating mo doon, pinapasok ko na sa boarding gate. Gusto mo siyang balikan. At sasabi, hindi mo na magawa. Bakit? Iyan na ang pinakahuling araw mo. Kaya magkita kayo dito sa airport. Hinatid ka eh. Pagpasok mo ng boarding gate, doon mo na maramdaman yung sobrang hirap at sakit. Tama? Kasi hindi mo na siya mahawakan. Lalong-lalo na, nung sumakay ka na sa plane, ma'am, unti-unting umangat ang plane hanggang sa nagtago na sa itaas ng ulap. Gusto mo mang balikan, silipin doon sa may bintana at sabihin doon sa mga, alis ka dyan? Alis ka dyan? Kung tinanong ka, bakit? Yung sinabi mo, alis ka dyan? Galit pa sa'yo. Tapos sinabi mo, may sisilipin na ako. Hindi ka pwedeng sumilit. Sinabi ng pilot, sinabi ng flight attendant, bawal, kailangan, pag nakaupo ka na, steady ka na lang doon. No? Pati pagpunta doon sa laboratory, bawal ka na doon. Naka-assign ko pala ang cellphone, tapos pupunta ka doon. Kasi ang purpose mo, silipin mo lang doon sa ilalim, yung nag-hatid sa'yo. Hindi mo na makikita. Kasi nasa itaas na ng ulap. Tama? Ang sakit ng pakiramdam. Hanggang sa dumating ang punto na nakarating ka na sa labas ng bansa na iyong parurungan, tapos kinabukasan magtrabaho ka na. Nung magtrabaho ka na, doon ka na makakaranas ng sobrang hirap, pagod, at gutom. Ang problema, gutom ka na. Gusto mo tawagin yung naghatid sa'yo sa airport, sa'yo na mahal mo sa buhay. Hindi mo na magawa. Kasi ikaw lang mag-isa doon. Yung ginawa mo, self-service na lang. No? Ginawa mo lahat upang ma-provide yung mga needs mo, lalo na pagkain. Nagluto ka ng pagkain, sinerve mo ang sarili mo, hanggang sa kumain ka. Nung kumain ka, habang kumakain, malalim man ang iniisip mo, pero mayroon ka pa rin naalaala na isang bagay na dapat mong gawin. Anong ginawa mo? Dahil at ngayon, uso na, mayroong cellphone. Kinuha mo ang cellphone mo. Nung kinuha mo ang cellphone mo, no? Tinawagan mo siya. Yung mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas, ma'am. Tinawagan mo. Nung tinawagan mo, nakapag-isip ka pang mag-video call. Tama? Nung mag-video call ka, nakita mo siya sa loob ng cellphone, nakita ka rin niya. Tama? Pero ang nakakalungkot, nung biglang mag-brown out, nawala siya. Nawala ka. Nawala ka rin. Tama? Sir, may asawa na? Ilan? Isa lang. Yan ang gustong ko sa mga tao. Tapat, ma'am. Pero dumistansya ng konti. Baka mahawak ka ng antok. Yun po. Kaya, naisipan mo, na wala mo nag-brown out man, wala kang signal, nakapag-isip ka pa rin ng isang bagay. Di balik, tiisin ko na lang to. Kasi bakit? Makakabawi din naman ako eh. Pagdating ng isang buwan sahod, pagdating ng isang buwan na pagtatrabaho, end of the month, babawi na lang ako. Magpapadala lang ako sa mahal ko sa buhay. Tama? Kaya nung sumahod ka na, nagpadala ka na, anong naramdaman mo? Di ba sobrang sarap, ma'am? Tama. Sobrang sarap. Nakabawi ka na. Nung magpadala ka, ang sarap ng pakiramdam. Pero ang tanong, sino ang may masarap na pakiramdam? Yung tumatanggap o ikaw na nagpapadala? Yung tumatanggap. Kasi bakit? Habang hawak-hawak ang pira na padala mo, mayroon agad pumasok sa kanyang isipan. Wow, mayroon patong kasunod. No? Kaya nung maubos na, kasi one day millionaire, wala pang 15 days, tawag na ng tawag. No? Padalhan mo naman kami dito. Yan nung pinadalhan, nung 15 days, akala siguro sahod na, unti-unti nang nabawasan ang lungkot. Siyempre bakit? Pagod ka na nga. No? Kukulitin ka pa. No? Wala pa ng sahod. Ang sahod doon is monthly. Hindi by month or every 15 days. Tama? Yan ang ipapaliwanag nyo sa mga mahal sa buhay. Huwag nyo kaming kulitin pagdating doon kasi hindi po madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas sa bansa.
Isa sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga OFWs doon sa labas ng bansa. Unang buwan, updated ang pagbigay ng sahod. Sunod na buwan, laging late, delayed ang sahod, kulang pa. Yan ang nangyayari. Isa sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga OFWs pagdating sa labas ng bansa. Kaya dapat ihanda ninyo ang inyong mga sarili pagdating doon. Kasi bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Tama? Iba ang batas dito at iba ang batas doon. Kunting pagkakamali mo lang, nasilipan ka ng company mo, employer mo, may tendency. Ang iba dyan, umuwi na ng Pilipinas, wala pa isang buwan, nandito na sa Pilipinas. Kaya kung bakit pinapasok ko ang is, sabi ko, ikaw muna sir ang mauna. Kasi sayang yung mga benefits. Para sa mga OFWs, tama? Na pag umuwi ka, dapat mayroon kang makuha mga benefits. At number 1, yung sinabi ni Mr. Bong, mahalaga yun. No? Kaya kung ikaw ay may mga pangarap sa buhay, kasama si Mrs. mo, hindi mo pa rin natupad, una kamit ang mga pangarap nyo sa buhay, pwede nyo nang matupad na ngayon pag alis nyo kung first timer kayo. Sabihin mo sa mahal mo sa buhay o asawa mo, mahal, mamimili ka. Isang buwan, 2 buwan. O hanggang 3 buwan na ako doon. Kaya kong gawin lahat para sa'yo. Bakit? Yung inaasam mo, milyon. Pwede na pala ngayon. Nung umatin ako sa Pilos, pwede na pala. Gusto mo? Ha? $7,500? Mayroon. Gusto mo? $10,000? Mayroon, mahal. Ang pinakamaganda, yung $15,000 mahal. Medyo malaki-laki. Bakit? Malaking bagay yan para sa atin. Sa tagal na natin magkasama, mahal. Hindi ko ito nagawa para sa'yo. Kaya kung gusto mo, gawin ko na. Mamili ka sa nabanggit ko. Gusto mo? 3 buwan lang, tapusin ko na, mahal. Ano yun? Pag accidental insurance, hindi natuluyan. Ano mayari? Hindi natuluyan. $7,500. Ayan. Makauwi ka na Pilipinas. No? Nakangiwi. O ano man, pilay-pilay. No? May 7,500. Natikman mo. At ang pamilya mo. Sa 10,000, ang makakuha doon, hindi ikaw, pamilya mo. Ang tawag noon, natural death. Nagkasakit. Ang pinakamaganda, mahal. Gawin ko na. Wala akong sakit. Gusto mo mangyari na? 3 months lang. Kunyari, nalaglag ako at natuluyan, mahal, magkano yun? $15,000. Mahal. Mapakinabangan mo na. Hindi ako. Kaya pag tinanong mo, ano, gusto mo? Pag sinabi sa'yo, sige, gawin mo. Mag-ingat ka sa asawa mo. Kasi hindi ikaw ang makakatikim. Siya lang. At baka mayroon ng iba. Eh bakit pumayag? No? Bakit pumayag? Huwag niyong gawin. Ang importante, nandito kayo ngayon. Sa usapan natin, dapat may apply nyo. Na dapat, sa inyong pag-alis ngayon, sigurado, magtagumpay kayo. Na sa inyong pagpidos ngayon, sana, siguradong makaalis na kayo. Hindi katulad ng isa kanina. No? 1 year na, hindi pa rin nakaalis. Biktima pala ng 179,000. Ininvestigahan ko kanina. No? Papuntang Pulan. Yun nabanggit ni Mr. Bong. Yun nabanggit ni Mr. Bong. Hindi 95,000 yung mga teacher, 280,000 bawat isa. Pero no, nag-resign sa trabaho, teacher. No? Grabe. Ayaw kong mangyari sa iyo, kaya ako nandito ngayon. Gusto ko lang malaman ninyo na sa inyong pagbidos, dapat may natutunan kayo. At itong mga batas, dapat alam nyo. No? Dapat alamin mo ang pagiging buhay OFW. Alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Kasi bakit? Hindi lahat na nagpipidos ay nakakaalis. Kaya ako'y magtatanong. Pag nagtanong ako, at may nangyari sa iyo, magbawas ako ng 20% sa excitement mo. Kung kanina 100% ang excitement mo kay Mr. Bong, pagdating sa akin, after ko magtok, baka maubos yung excitement mo. Bakit, Mr. Sam? Ano ang itatanong mo? Magtatanong. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign lang. Thank you. Medyo marami-rami ngayon. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Mayroon pang hindi. Pero mayroon ding hindi tumaas ang mga kamay. Sa mga hindi tumaas ng kamay, ang tanong ko, ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa'yo. Alam ko yan kasi ma'am. Alam mo, tahimik lang ko, pero pag tinitigan kita sa mata, eye to eye contact, I know what is in your mind. Bakit? May subject ako nun. Alam ko dyan, may mga subject na general psychology. Tama? Pag tinitigan mo isang tao sa mata, alam mo na kung ano nilalaman ng kanyang isipan. Kaya yung iba dyan, nakatango lang nakatango. Yes sir, yes sir, yes sir. Pero nasa isipan, anong oras mo kami pakakawalan dito? Huli na naman. Huli na naman. Kaya ngayon, ako'y nagtatanong. Nasa batas.
Anong subject yun? General Psychology. The study of mind and human behavior. No? Yan sir, engineer ko sir. Alam ko hindi. Okay. Atras tayo. Para makuha lahat. Okay, dito. Okay! Ngayon ganito. Sa mga hindi nakapag-sign ng kontrata, ayon sa batas dapat ng isang OFW bagong pilos dapat sa inyo nakapag-sign ng kontrata. No? Malinaw na sa batas yan. Isa-abroad ka, hindi mo alam yan dati. Kasi sa Pilipinas mo doon, wala naman talaga ako doon. No? Nalaman mo lang ngayon kasi nandito ako ngayon. Tama? Isa-abroad ka, ngayon mo lang ito malaman. Dapat, nakapag-sign ng kontrata bago magpilos. After magpilos, dapat apply na. Kaya kung nangyari sa'yo, hindi ka nakapag-sign ng kontrata, kung 100% ng excitement mo kanina, magbawas ko ng 20%, ang natira sa excitement mo is 80%. At dapat, after magpilos, siguro rin makalis ka na. Kasi nasa batas, ang isang OFW mo na nag-apply at visa 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na siya. Nasa labas na siya ng bansa ngayon dapat. At dapat, wala na sa kanyang inuupuan diyan ngayon. Sabi naman, oo nga, ako nandito pa rin. Dapat, nasa ng bansa. Basta may pinirmahan ang kontrata at may visa na, 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat wala sa Pilipinas. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang imabawas mo sa excitement mo, ang natira is 60%. So 100%. At dapat, bakit ka kailangan makalis? Hindi ka lang nakapag-pidos, nakapag-sign ng kontrata, ang iba niya nakapag-bayad ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi niya ba, ha? 1 month salary? Bakit kami? Sobrang laki. May ibig sabihin, marami kang pera. Kaya kinuhaan ng pera. Dapat katumbas isang buwang sahod. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang mababawas doon sa 60%, ang natira. Sa 40% na lang. At dapat, pag nagbayad ka, saan lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant. Wala sa rapagito na lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ba, ha? Agency? Bakit ka sa Gcash? So yan yan, sosyal. Pag Gcash ka, di ba? Yan, dahil sosyal, yan, biktima na. Kaya normal lang. Gusto mong tumawa ngayon, dahil nangyari sa'yo, no? Aatakihin ka na ng antok. Kung nangyari sa'yo, another 20%, dapat pag nagbayad sa local agency, no? Hindi sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, hindi babawas ko. Sa natira ng 40% ng excitement mo doon sa 100%, ang natira is 20%. At pag nagbayad, dapat mayroon ka kulang resibo. Sabi ba? Resibo. Bakit kami nagbuka? Ingat na. Ingat. Kaya kung wala kang resibo, may ibig sabihin, ubos na ang excitement mo. Dahil nangyari sa lahat, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay, nakulong nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Kaya dapat, ingat. Ang tanong, sa mga nangyari sa inyo diyan ngayon, ang tanong, tuloy hindi? Tamlay na. Tuloy ang laban. Okay? Tuloy. Nangyari man sa'yo, i-inform ang inyong agency. Kasi marami nakipag-transaction sa labas, no? Katulad ng mga teachers. No? Dito ang bahay ko. Dambuhalang senior citizen. No? Senior citizen, pang dumali, ha? Sa Las Piñas. Dito ang bahay ko. Dito ako nakatira. Nangupahan na ako. Sige, yung transaction natin, tuloy-tuloy, through Gcash, ha? Tuloy-tuloy. Nung magpaluap, ilang buwan, wala na doon sa kanyang tinitirahang bahay. Biglang naglaho. Kaya, victim of illegal recruitment. Ingat. Maraming gumagamit ngayon ng pangalan ng agency. Ang purpose lang, makapangloko ng mga OFWs. Ingat po, ha? Ingat po. Sa gwapo mo na yan, sa ganda mo yan, tapos naloko ka pala ng recruiter, ng mga scammer. Ingat. Nangyari man sa'yo, i-inform ang agency para hindi sila madamay. Bakit? Madamay yun. Accessories of the crime, tawag nun. Pag nakulong ang suspect sa labas, kulong din siya habang buhay. Maaari pa magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate ang isang recruitment agency. Kasi, pareho ang kaso. Kaya dapat ingat. Maawa po kayo sa inyong agency. Kaya pasalamat kayo sa inyong mga agency. Nandito kayo ngayon, di ba? Kasi kung wala kayo dito ngayon, ibang pinagpidusan nyo, maniwala kayo sa atin. Ang bitbitin nyo lang ang certificate, pero wala kayong natutunan regarding sa napag-usapan natin. Mr. Sam, bakit alam mo? Bakit alam mo yan? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya pag pinaikot ko ang cellphone ko, at pag may natapatan dyan, biglang nag-blink ang kamera ko, may ibig sabihin, positive na ang hinahanap ko sa labas. Parang wala naman. Kahawin mo lang, mama. Nagtago eh. Okay. Wala. Huwag kayong mag-alala. May natutunan. Inform agency. Sa mga pagbabago pagdating sa labas sa bansa, katulad na banggit ko niya, inform agency. Hindi kahit sino-sino, may inform mo. Bakit? Magtataka ka. Nakarating ang subong mo sa Pilipinas, pati pamilya mo na damay. Punta dito, punta doon. Padala mo ko ng pila. Paano mo magpadala? Ay naloko ka lang na doon eh. Di ba? Pamilya mo ay mag-provide ng mga needs, mamasahe. Mula probinsya hanggang sa Manila.
Reklamo dito, reklamo doon. Hanggang sa pinasa ka sa abogado. Magtaka ka, pinasa sa abogado, natalo ka pa. Sa abogado, manalo o matalo, magbabayad ka. Tama? Kaya dapat agency. Eh, paano siya? Kung hindi namin mapunta ang agency, may number akong ibibigay sa inyo. 0948-093970 at 0965-135-480. Siya po ang makakausap ninyo. Siya po ang action sa inyong problema. Kakatok sa agency, makipag-usap para masolve ang problema sa mabilis na pamamaraan. At ang kanan, libre ang servisyo. Ayos ba? Saan ka lalapit? Sa may bayan o libre? Libre. Gusto niyo ba magkaroon ng protection pagdating sa labas ng bansa? Taas yung mga kamay. Hindi puro insurance, daw ang insurance. Thank you. Sino gusto mo ng Pilipinas na may darang pira sa pamilya? Taas yung mga kamay. Sino gusto mo ng Pilipinas na tagumpay at masaya kasama ang mga mahal sa buhay? Yan ang gusto namin. Ngayon, ang number na yan, ibibigay ko sa inyo. Sino makakausap niyo doon? Ang tanong. Kasi kanina, picture kayo na. Tama? Ang dami mga biro, pinicturean nyo. Lahat ng masakay ng biro na doon. Ang tanong, lahat ng number na tatawagan nyo doon, sigurado kayo may sasagutan nyo. Wala. May tendency ang sagot sa'yo, the number you dial. Is either attended or out of coverage area. Please try call later. Sa number ko na ibibigay sa inyo, kung nag-text ka pa lang sa akin, pag sinabi mo sa akin, Hi, Mr. Sam, ang sagot ko sa'yo, hello. Ano ba? Pag nag-text ka sa akin, ako pala makausap mo doon, ma'am. Ayos ba, ma'am? Gusto mo makausap ko palagi. Tawag ko lagi. Lupit siya, no? Lupit, no? Kaya mo? Okay. Pwede. Tumawag, mag-text doon. Grabe kayo kanina, walang tulog. 4 oras ka lang, pumunta ng Manila. May nakabang dito sa Manila, may tumatawag sa akin, Calvario City. No? At na-accidente. 164,000 ang babayaran doon sa hospital. Ilang linggo na confine. Isang pahinante. Nung mag-deliver ng motor, sa Calvario, summer, pauwi na, alas 9 ng gabi, na-accidente. Tumalon sa truck na sinasakyan kasi nawala ng preno. Ngayon, pumutok yung kanya, basta yung kanya, pumutok. Confine sa hospital. No comment, hindi na kaya sa ilang hospital, nilipat sa kabila. Ngayon, naka-recover, pati dito, lakmos mga barat dito, balik-balik dito. Yung company, pinabayaan. Tinawagan ko kanina, ma'am, sir, wala yung kausap mo. Nag-hit. Sabi ko, ma'am, sabihin mo. Pinabigay ko ng requirements sa lahat. Binigay na sa inyo. Ngayon nag-hit siya, sabihin mo, matuluyan siya, mag-hit sa company nyo. Bago sila namin nakyatin, kayo namin nakyatin, dapat bayaran niya ang billing ng hospital. Kawawa siya, mga taga-Bicol. Ingat, panurin niya kung gaano ko ito sinasabi ko. Kaya number ko, 0948-093970 at 0965-135-480. Gusto niyo madala? Gusto niyo madala? Richard, gaano ko itong sinasabi mo? Naalala niyo si Sara Balabagan? Nakulong at tinatulan ng kamatayan. Si Sara Balabagan, nakulong at tinatulan ng kamatayan, pero nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Siya ay isang house worker. Pero ngayon ano siya? Nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Isang lawyer na negosyante pa. Yung mama na, nasa United States of America. Sino tumulong? Kami dati ng gusto. Yung dating gusto, ambassador ng United Arab Emirates. Ako hindi. Nung umis na Pilipinas, yung boss ko, naging congressman. Naging, hindi lang siya chairman. Ako hindi. Nung year 2013, naging congressman siya. Ako hindi. Nung bimulay ako sa kanya year 2013, namatay siya. Ako. Tama? Walang ibang tumulong doon. Kung hindi, kami.